magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. Hello po sa inyo. Magandang At araw. syempre, bago doon sa ibang bansa, dito muna ako sa bansa ko sa Pilipinas. Of course, oo. Medyo garaldad po yung Magandang boses. araw po sa inyo lahat. Pasensya na ho dahil Ayan, yung oo. partner ko medyo... Medyo may sakit pa rin. Oo, pagpasensyahan niyo na po sa aking boses. Boses lalaki po ako ngayon. Ayan, Oo. Kaya magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat ng mga viewers po natin worldwide. Correct. At sa ating mga OFW friends na alam kong pagod na pagod galing sa trabaho at nagpahinga muna para manood sa atin, maraming salamat. Diyan lamang ho kayo. But of course, welcome po kayo dito sa ating Ayan. palatuntunan. Ang Legal Legal Minds! Minds! At syempre, sabay pa tayo ng partner. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Correct. Ako po si Bian Dacles. Si Sunny Casulla po ito. At syempre, ito na, partner. Dahil yes. usapang batas pa rin tayo, syempre. Ang ating kasama at laging kasama na hindi tayo iniiwan, of course. Ang Kahit nag-iisama. kailan. Nangako nang hindi siya mag-iiwan sa atin. Correct. Ano man ang kanyang marating. At sabi lalo pa niya. tayong susuportahan. Correct, of Yeah. course. At syempre, ang nag-iisang attorney Pogi, attorney Mark Tolentino. Hi, hello, good day, good evening, good afternoon sa lahat ng mga followers natin, televiewers sa Legal Minds. Ayan. Magwapo lalo si attorney. Oh, ang dami nga nagtatanong. Marami nagko-comment, ano? Nababasa mo rin ba yun, partner? Sabi nila, ano, kung may asawa na ba siya? Alam mo naman ang mga kababayan natin, di ba? Hindi Basta legal gwapo. issue yan. Hindi legal issue. Hindi ba? Hindi ba? Oo. Ang issue dito, ito eh. Oo. Maganda ang issue natin ngayon, oo. At saka marami talagang kasong ganito sa Correct, ngayon. oo. Ang dami-dami nito. At speaking of issue, ito na attorney, dahil alam kong mahaba-haba ang pag-uusapan natin dito, basahin na muna natin ang ating hashtag HQOTD. Ito po, nakalagay po rito, Legal Minds. Sana po ay mabasa ninyo ito. Ako po at ang aking asawa ay bago lamang kasal at kasalukuyang nakapag-ipunan ng pang-inisyal na pambayad para sa pinapangarap naming bahay. Ngayon po ay may nakausap na kaming sales agent ng isang real estate company sa Cavite kung saan ay nagbigay na po kami ng kompletong down payment at kompletong dokumento. Wow, ah. Ayon kasi sa agent, kapag buo po naming naibigay agad-agad ang down payment, agad din po nilang tatapusin ang bahay within 3 to 4 months. Oh, may ano, At assurance. pinangako po nila sa amin yon. Ngayon po, nung nag-surprise visit kami ng asawa ko sa site, halatang kakahukay pa lang po ng lote, kinuha namin at actually, kinuha namin, makalat pa nga pa daw po doon sa kanilang lugar na yon. Nako. At walang sign, partner, na walang sign na makikita ka na magsisimula na sila para gumawa ng bahay na ito. Ngayon, ang question dito nung nagpadala sa atin is, pwede ko po ba silang kasuhan? Yan. Ano po kaya ang pwede namin gawin? May karapatan po ba kaming i-refund ang kabuang ibinayad namin sa kanila? Ayan, ako. So, yung kaso na Ang yan. galit-galit ah. Galit-galit yan. Ako palang galit na ako. Oo nga eh. Ano ba yan? Sige. Okay. Ito, pag-usapan Yung natin kaso ito. na yan is breach of contract with damages yun. Kasi pag may kontrata kayo, for example, bahay, bibili ng bahay. Okay? Normally, I don't know kung ano yung contract nila. Is it a contract to sell or deed of absolute sale? Iba kasi Ano yung pagkakaiba? deed of absolute sale at saka contract to sell. Yung contract to sell, hindi pa na-transfer yung ownership ng bahay at lupa sa buyer. Okay. Contract to sell. Ang ibig sabihin ng contract to sell, yung buyer may obligation na magbabayad sa developer. Ang developer may obligation na ipatayo ang bahay. Oo, ayan. Yun ang Okay. tinatawag na contract to sell. Ibig sabihin, ang ownership over the property is still with the developer. Yun Kasi yan, hindi ha? pa nga fully na ibibigay Yan. sa kanila. So, yun ang tinatawag Oo. na contract to sell. Pag na-violate yung contract to sell, in this case, ang nag-violate ang developer, pwedeng mag-file ng breach of contract with damages. Yun lang. Hindi pwedeng ibenta ni buyer ang property na yan sa ibang tao kasi the ownership is still With the nasa developer Oo. pa. Wala pa sa buyer. Iba yung deed of absolute sale kasi yung ownership over the property nasa buyer na. So pag ayaw niya
na-disappointed siya sa ginagawa ni developer, pwede niyang ibenta. So, depende pa pala yun, attorney, sa usapan nila. Yeah, so hindi kasi klaro dyan kung O kung ano yung naging contract. to sell ba yan or deed absolute- of absolute sale. Okay. So in this case, nagbabayad na siya ng down payment. Oo, kompleto na daw ng dokumento Down eh. payment, may mga documents na. So we do not know kung contract to sell ba yun or deed of absolute sale. But normally, contract to sell lang yan. Hopefully, minsan wala pang contract to sell yan. Oo nga. So titingnan natin. Kasi so, kung katulad ng attorney, bali ang binibigay pa lang nila marahil is yung down payment. Oo. Yan. So, normally, dapat may contract to sell na yan. But may mga ibang developer na walang contract to sell. O, yan. Ano yun, attorney, pag ganun, legal pa rin ba yun? Actually, pwede ka mag-file ng kaso doon. Okay? Ang kaso doon is breach of contract with damages. Pero mahal kasi ang mag-file ng kaso. May mga filing fee. May mga ganun. Kumuha ka pa ng abogado. So, ang first step na gagawin ninyo is pupunta kayo sa HLURB. Housing and Land Use Regulatory Board sa Quezon City. Doon po sa may legal office, susulat lang kayo or email. Check na yung website nila. Pwedeng email or handwritten or letter or typewritten letter. Sulatan nyo ang director ng legal office ng HLURB. Okay? Na sabihin nyo lahat ng mga complaint niyo kasi may mediation na mangyayari doon. Yung ganyan ba, attorney? Kasi syempre, hindi lang naman isa yung nagpa-file ng, or nagpapadala ng kanilang complaint. Nasasagot ba agad yung ganun? Yes, nasasagot. Okay, may kaibigan ako, nasa Abu Dhabi, sa Dubai. So, ang ginagawa niya is email lang. I-email mo lang. So, nag-email siya. Sumagot naman yung HLURB na may hearing. Oo. May hearing. So, through email din na may hearing on that day, may mediation. Kahit sino pwede yun yan. Any representative from the family. Kung representative, kailangan may SPA. Okay, authority yun. Authority. So, yun ang tinatawag na breach of contract with damages. Iba naman yun pag may installment pa. Di ba, minsan pag... Yung monthly, For yung example, tinatawag. bumibili ka ng kondo, hindi pa nakatayo, may 10,000 pesos a month. Di ba? Ganun yan, di ba? Yes, ganun siya. May iba pa, 5,000 isang buwan. Okay, investment daw. Hindi na alam what is investment. And Yung what iba, reservation. reservation lang. Ganun. So, paano? For example, nagbabayad ka 10,000 isang buwan. At hindi ka pumapalya, attorney. Hindi ka pumapalya. Tapos, on the third year, nalugi yung negosyo mo, hindi ka na nagbayad. Oo, tama. So, yun yan. Tapos, nagpapayad ka na ng 3 taon. Ang tanong dyan, anong mangyari sa binayad mo? Sa nihulog mo? Thank you na ba yun? O hindi? Sabi ng batas, ito yung tinatawag na Maseda Law. Kailangan, yung mag-apply lang yung Maseda Law if at least 2 years ka naghulog. Ay, ganun, It means at least 24 months. 24 months. Kung naghulog ka ng 24 months, you have 2 rights. Yung unang right mo, ito ang tinatawag na grace period of 30 days every year. It means 2 years, 60 days yun. Pag 3 years ka na naghumuhulog, may 90 days ka. Grace period yan. So it means hindi nila pwedeng i-cancel ang contract to sell. Di ba sinabi ko? Yes. Contract to sell. Hindi nila pwedeng i-cancel yun kasi sabi ng contract to sell, yung buyer may obligation na magbabayad. Di ba? Ang seller may obligation to develop the property. Correct. So, for example, hindi ka nagbabayad kasi wala ka nang pambayad. May right si developer na i-cancel ang contract to sell. Pero sabi ng batas, may grace period ka. Bigyan mo sila ng panahon. Grace period of 30 days every year na maghulog ka. Ang tanong dyan, kung after 30 days or after 60 days or 90 days, Wala pa rin. Wala ka talagang maibibigay. kwarta. Ubos yung kwarta mo. Kwarta sa Bisaya, kwarta Yes, tao doon. oo, Wala na pera. Correct. Wala na pera pambayad. Wala nang anda. Wala ka nang sa incheck pa. Bochilo. Bochilo. Wala na, ubus na. Ubos na. Wala. Yung amba, wala na. Buo ang Paulo. So, Paulo lang, buo ang Paulo. So, yan. Anong gagawin mo? So, first, ito tinatawag na grace period. Una yun. Pangalawa, pwede mo i-refund. Kunin ang binayad mo. Yung buong, kunwari, 2 years na attorney, yung buong 2 years? Hindi. 50% lang. 50%. yun yan. Akala ko nga may damage pa eh. Kasi sabi ko may damage pa eh. 50% lang. 50. But itong tinatawag na real... Bakit 50%? 50% yun ang nakalagay sa batas. So, Talagang 50% 50% lang. ang nakalagay sa batas. But you can request. Yung right mo is up to 50%. Yung more than 50% is subject to the discretion ng developer.
So, pag-uusapan nyo pa yun. Pag-uusapan. Yung Okay. 50%, yun lang ang karapatan mo. It means you can demand it, 50%. But more than 50%, you can request. You can request. For example, yung 2 years na yun, hindi ako bumapalya. Tapos, dahil wala na akong pera, hindi na tayo kaibigan. Oo nga. Di ba? Oo. Ganun ba? So, yung 50% is your right. But more than 50% is subject to the discretion ng developer. Pero ito, attorney, nabanggit nyo, 2 years yung minimum. Oh, yes. Paano kung sabihin natin naka-isa't kalahating taon siya nagbayad? Wala na yun? Wala. Ay. Wala yun. Oh. Kailangan kompleto doon. Oh, wala Yun yun. yung tinatawag na thank you. Wala yun. Why? Yun ang kasi, thank you na. Kasi for example, if you're a developer, gumagastos ka din. Oo nga naman. Diba? For example, yung Sa gamit. 10,000 a month mo, magkano lang yun? Yung pag-survey pa lang, millions na yan. Yung pagbabayad ng mga architect, mga licenses, mga ganon, millions na yan. Billions ba yata yun? Mga ganon. So, malaki din. So, yung 1 year mo, yun ang parang ma-considered you as damages. Why? Kasi, may obligation ka na eh. You have an obligation. Kung hindi mo nabayaran yun, so damage yun. Parang napatigil mo yung trabaho, hindi tuloy matatapos agad. Then, kung nagbabayad ka, kung pre-selling pa lang, mura lang yun eh. Sa pre-sale. Correct. Oo, mura lang yun. So, Yun yung pang-catch nila actually eh. mura lang yan. So, of course, nagmahal na. So, but you can request. Actually, as a general rule, walang refund pag more than 2 years. Pag less than 2 years, walang refund. But you can still request. Oo. Pero sinasabi ko lang sa batas, wala nang refund. More than 2 years, pwede 50% lang, but you can request. Ayun. At least may yun. pagkakataon Oh, ka yun. pa. Paano, attorney, kung halimbawa, ang gumawa ng katiwalian is ang developer? Ayan. Halimbawa, yung mga titles, wala pala, puro bogus yung mga hawak ng title. Oh, yan. Tapos, So ganun, for example, yung mga titles, wala pa. Kasi, right mo yun eh. Na kailangan may titulo, ganun. So, anong gagawin mo? That's why, pwede ka nang mag-file ng complaint doon sa HLURB. So, of course, kung mag-file ka ng kaso sa HLURB, may filing fee. So, anong gagawin mo? Para mas magatipid ka, kung pwedeng pakiusapan na lang, hindi na pwede kung doon ka sa developer makiusap, of course, bias. So, kailangan may isang government agency na maging mediator. So, doon sa legal office ng HLURB. court din yun. Parang court yun, but it's a housing Agency. government agency. Ito, attorney, in case na kunwari natapos naman ang bahay, properly na turnover naman yung bahay, nakatira na sila doon for, sabihin natin for a year. Yes. Tumira na sila. Kaya lang, isang taon pa lang sila nakatira, may mga sumisirit na, sa gripo, crack na, may mga yung crack na yung concrete. pader, yung ganyan. Ano yung pwedeng gawin ng bumili ng lupa? Of course, may warranty yun. Okay, that's why kailangan natin malaman kung doon pa lang sa deed of sale, dapat may warranty. Usually, yung warranty nun, attorney, ano yung pinapayagan ng batas? Actually, ang mga warranty ganun, mga 1 year, ganun, warranty. But, ang maganda, kahit now 2 years, 3 years yun, kung sira-sira talaga, you can file a complaint sa HLURB. So, lahat ng mga ganyan, for example, ayaw talaga magbayad or magbayad ng developer, you can go to sa HLURB, doon ka mag-file ng kaso. Ayan. So, of course, mahal. So, doon na lang sa legal office. So, sulat lang kayo. So, walang bayad yun, walang filing fee. So, may tinatawag na settlement proceedings doon. Oh. So, kahit kung may problema sa tubig, may problema sa mga crack na ganyan. Sa pader, yung pintura, after 6 months, Natuklap na agad. Iba na yung kulay. Correct. From white, naging yellow, or ano ba? Di ba? Nag-discoloration. Oo, nag-discoloration. Then, nag-crack. So, doon ka mag-file sa HLURB. Pero kung minsan hindi pinapansin ng HLURB. Dahil ngayon, iba. Yung problema po. Iba, normally kahit email, they will respond. That's good. they will Kasi, subukan. pero may mga issues kasi before nga, tama ka dyan, partner, na nag-hang talaga yung mga complaints ng mga may-ari na lupa. Oh, yes. So But ngayon naman ngayon, naayos ang bilis. siya. Kahit email, lalo ng mga OFW, kahit email. So, i-check nyo lang yung website ng HLURB sa legal office, i-email nyo lang. They will respond. I-try natin. Kayo ho. Tawagan nyo kami. Kasi Hindi I sila tried. bracket attorney. I tried to, nagbibigay ako ng legal advice sa isang friend ko from Dubai and Abu Dhabi. Kasi may problema sa, I think, condo yata yun, condo. Ayan. So, nag-email sila. After the email, after 2 weeks, may respond. Nag-respond, okay, may hearing date. Yun ang hearing date. I see. Ito, attorney, para dun sa kaso niya, kung sino mang ito nagpadala, kasi hindi nakalagay ko ang pangalan.
Doon sa kaso niya, or para doon sa mga nagbabalak pa lang, attorney, syempre nag-iipon, gusto magkaroon ng sariling bahay, ano yung mga dapat ba nilang hingin, sabihin natin siguro papeles or patunay mula dun sa developer para hindi sila maloko? Okay. Mas maganda, if you want to buy a house, make sure na you can afford sa monthly installment. Okay, kasi pre-selling pa lang, mura yun. Mura yun. So, kailangan you can afford. Kasi kung kaya mo yung monthly, kasi doon ka makatipid ka na eh. Kung hindi mo kaya yung monthly, based on your cash flow, huwag muna. Kasi yung bahay kasi, huwag kayong maniwala sa mga agent na investment yun. Hindi investment ang bahay. It's a liability. Kung titirhan mo. Tapos Diba? Diba? Correct, tama nga naman. Kung paupahan mo, investment yun. Oo. Pero kung ikaw yung titira doon, that's a liability. Naglalabas ka ng pera Oh, eh. yeah, di ba? Sabi ko, Yeah. if you want to know how to be rich, kailangan alam mo muna yung basic. Ano yung Ayan. basic? Alamin mo, investment ba yan or Or liability. liability? Ayan. Yung bahay, kung ikaw yung titira, it's a liability. Okay? Kung ipaupahan mo, kung malaki ang upa naman, asset yon. Pero pag maliit, pwedeng liability din. Oo Di ba? nga. Oh, Kasi syempre, maintenance pa niyan. oh, ganun diba? yan. Kaya tama yung sinasabi ng iba, attorney. Ikaw ang alam mo lang, puro pakabig. Oh, yeah. Correct. Oh, yun yan, ha? Para sa mga Chinese na marami ganyan. Oh, yun yan, ha? Businessmen. So first, unahin yan. Pangalawa, dapat alamin mo yung developer. Oo. So, paano malaman natin yan? Kung ano yung mga developer? Sa website ng HLURB, may mga top 5 or top 10 yata ng mga developers. At least for your safety, dun ka kumuha sa top 5. Top 5 developers ng Pilipinas. Huwag kayong kumuha. Mura nga yung mga hindi kilala. Hindi naman siguradong ma-maintain nila yung property. Correct. Okay? O, hindi nila man, we do not know kung may magandang reputasyon ba yan. Na yung pangalan nila, yung inaalagaan, to the extent that they have to protect all their clients. So, paano yan? Kailangan dun ka sa mga top 5 na mga developers. Okay? Yun ang pinaka-basic na gagawin mo. Kung minsan, attorney, yung talagang pinasusubcontract nila yung project. So ngayon, siyempre, wala kang contact doon sa talagang kundi doon lang sa developer. So, ang kausap mo lang dito is yung developer. Developer. Ano mo. That's why, siguraduhin mo, kahit mahal, mas mahal ang top 5 developers. Oo naman. Kahit doon kay yung mga hindi kilala, almost half ang presyo. But of course, you have peace of mind. Yung peace of mind, hindi mo mababayaran yun. Correct. Totoo yan. Oo. Diba? At saka yung quality naman kasi, quality. attorney, di ba? So, at least doon ka sa top 5. Tsaka tandaan natin, di ba? Of course, hindi ko pwede sabihin yung ano yung top 5. Hindi pwede I-search yun. nyo na lang. Search nyo lang. Basta Oo. search 5. At syempre, i-search nyo rin kung marami bang nagko-complain Oh, yun dun yan. sa tinitignan ninyong yung inaay ninyong bahay, di ba? Kasi Huwag mamaya, tayo doon. di ba, may mga, meron kasi niya na website, attorney, di ba? Or kaya kahit sa Facebook, na talagang nagbabatuhan sila ng mga complaints nila about dun sa bahay na binili nila. At saka kung So, minsan, check it out. mayroon pang balance yung bahay na yun, ikaw ang masisingil. Correct. Yung Oo. iniwanan. Correct, totoo yan. Then huwag kayong maniwala sa mga agents. Sa mga mall, investment sir, investment, may mga papel pang dala. Investment. Exactly. Hindi investment 'yun. Hindi investment 'yun. Kasi paano maging investment? Ang investment nga may ROI. ROI. May return of investment. investment. Paano maging ROI kung ikaw yung titira doon? Then magbabayad ka pa sa correct. tubig. Tubig, kuryente, may tinatawag pang association dues, real estate tax, di ba? Kung mamamatay ka, estate tax. Kung mabubuhay ka, i-transfer mo sa ibang tao, capital gain tax. So, daming tax doon. So, paano maging investment yon? Maging investment mo lang yon kung ibenta mo, for example, nabili mo yung bahay, 1 million. Ibenta mo ng 2 million, investment. Ayan. 1 million, ibenta mo ng 500,000, liability. Masyado pa maliit. So that's why, alamin mo. Basic yan, basic talaga, kasi ang kulang sa ating mga Pilipino, we do not know financial management. Totoo yun yan. yan. Maraming ganyan, Yun yan. attorney. Totoo so, yan. first, dapat alamin natin, is it an asset or a liability? Pangalawa, kung umutang kayo sa bangko, good utang ba yan? Or masamang utang ba yan? Or good utang? Di ba? Yung good utang, yung iba ang nagbabayad sa utang mo. Ayan. Di ba? Kapag ko oo. sinasabi yan, yung masamang utang,
yung pangbayad sa utang galing sa bulsa mo. Masamang utang yun. Ikaw din yung naglalabas. Oh, yun yun Oo. ha. For example, bumili ka ng bahay, paupahan mo. Yung bayad ng upa, yun ibayad mo sa utang. Sa bangko mo, yung parang tinatawag na amortization mo sa Yes. bangko. Good utang yun. Kasi habang kumikita ka sa umuupa, nagmamahal ang value, hindi ikaw nagbabayad. Good utang. Yeah. Pero for example, Pasa-pasa lang. bumili ka ng bahay, ikaw ang nakatira. Bayad ka sa tubig, kuryente, monthly amortization, buhis, ano pa yan? Hindi yon good utang. Masamang utang yon. So that's why, alamin mo, ano yung masamang utang, ano naman yung good utang. Oh, ha? Sige, attorney, ito tanungin ko na lang ha, yung last question niya. Dugtungan ko lang yung pinadala niyang question. Kasi paano kung naisipan nilang mag-asawa na imbis na hingi nila yung refund nung binayad nila, practical ba na, sige, itutuloy namin yung pagpapagawa ng bahay, pero make sure na magiging maayos na siya within dun sa span of period na matatapos yung bahay. Okay na ba yun? Practical ba yun, attorney? Walang problema, basta everything, kailangan may contract to sell. Ayan. Or at least, mas maganda contract to sell. But mas maganda ang deed of absolute sale. Kailangan may ganun. Kung walang ganun, anong protection mo? Resibo? Oo nga. Papel? Salita ng isang agent na, of course, may mga pang-inganyo doon kasi may komisyon yun. Ayan, of course. So, huwag syempre. kayong maniwala sa mga agent-agent na yan. Kasi lahat ng sinasabi, may komisyon sila. So, wala silang tinatawag na word of honor. So, huwag kayong maniwala sa kanila. Ito, halimbawa, sabihin natin na huwag niyo nang i-refund. Bibigyan na lang namin kayo ng ibang mga bakante na ginawa na rin namin. Pumili ka. Your choice. It's your choice. Walang problema naman yun. Basta siguraduhin mo na may protection ka. Ayun. Basta Okay? dapat may papel. Yung mga agent, nagbebenta yon ng mga bahay, hindi dahil gusto kanila. Nagbebenta yun ng bahay kasi may komisyon. Para kumita sila. Yun, normal naman yan kasi Ayan, that's normal. part of their work. Hanap Okay? buhay. Hindi naman sila masama. Trabaho nila yan. Correct. Oo. So, of course, magbantay ka. Bantayin mo yung ginagawa mo. You have to think. Okay, yun yan. First step nung gagawin mo. Pangalawa, kung naglalabas ka ng kwarta o pera, kailangan may resibo. Pangatlo, kung nag-uusap kayo with your agent, kailangan siguraduhin mo kung agent ba yun. Oo nga, baka bogus din yan, Baka di ba? bogus yun. Oo. Okay. Pangapat, daming kailangan gawin to. Kailangan may kontrata. Contract to sell. Or at least contract to sell. Or mas maganda, deed of absolute sale. Ayan. So, kailangan nandun lahat yun. And panglima, kailangan yung developer may license to sell. Galing HLURB. Kung walang license to sell, bogus yun. Ibig sabihin may ID, tama ba, attorney? Hindi, may kasi lahat At ng least mga certificate. certificate from the, for example, lahat ng mga developers, bawal sila meron. magbenta ng bahay, condominium, without a license to sell. Ayan. So, kailangan alamin mo Importante yan. Ay, nako. Oo, Kinapos na ha? naman kami ng Oo, oras. at saka basta tandaan ninyo ha, mahalaga na kung saan mamapunta ang inyong kapirahan, pag-isipan nyo mabuti. Yan. Yan Investigate. Oo. Tiyakin na investment. Correct. Investment, di liability. Correct. Ayan. Finance yan. Maraming salamat, attorney, at sana nasagot din namin yung iyong katanungan sa ating nagpadala ng kanyang hashtag HQOTV. Ayan. Maraming salamat. At para partner dun sa mga nangangailangan din or gusto rin magtanong kay attorney, ilagay nyo lamang po sa aming comment box at lagyan nyo po ng hashtag HQOTD para mas mabilis po namin yan makita. Yes, right. By the way, kung may tanong kayo sa Ayan, batas, of course, kung may oo. tanong kayo sa batas, you can visit my website sa www.marktolentino.law.com at sa Facebook page po natin, facebook.com/marktolentino.law or sa YouTube, mayroon din tayo, Ayan, of youtube.com/marktolentino.law. Landline natin within Metro Manila, 209-6203. Mobile number natin or Viber, 0917-329-5353. Or sa Skype natin, pwede kayong, we can communicate through Skype sa Mark Tolentino, MarkTolentino. Okay. Ayan, alright. Maraming salamat, attorney, doon sa mga magtatanong at gusto ma-reach si attorney. Ayan, nabanggit na po niya ang kanyang mga At sa manonood, contact details. sa Signal, Of 18. course, oo. Sa Sky, 129. Ayan. Maraming salamat, and Sky. Sa Ay, mga, Sky, sa mga probinsya, nandun tayo sa Davao, sa Cebu. May mga followers tayo. Wow. Lalo na yung mga DDS, mga Duterte na kilala tayo. Sa Davao, umabot yung program natin. Sa Davao, sa Cebu,
including yung sa Butuan City, Ayan. Agusan, and in Caraga region. Oo, kasi meron naman tayo kasi mga cable partners all over the Correct. Philippines. And maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin, sa inyong pagsubaybay. At kami pa rin po ngayong nakasama ko po si Bien Dacles. Ako po pa rin si Sunny Casulia. At magbabalik pa rin po sa susunod na episode ng Legal Minds! Bye!